masayang araw po. Ito yung ating mga tupa naman. Nandito po sa ating dating large breeding pen, nangangain ng damo. At yan po ang magandang balita. May umanak na po tayo sa ating mga tupa at kambal po ang kanyang anak. Yan po kulay pula. Anak niya po yung pula na may puti at yan pong itim. So may production na po ang ating mga tupa. May nauna pong umanak pero kulang sa araw siguro yon na matay po yung kanyang isinilang. Yan po, malaliksi na. May isa pa po dito na umanak na rin. Yung mga dumalaga po natin wala pang naanak. At ito nga pong end ng Feb or early March, hihiramin ko po uli yung bulugan para makakasta pa uli dito. Hindi po lahat ng ating mga tupa ay kanyang nabuntis pa. Ito po, mas nahuli ng konti ang pag-anak. Yan, puting-puti po yung kanyang anak. So yun po, may 3 na tayong lamb dito sa 4A Animal Farm. Update naman po tayo sa ating mga alaga. Ito po si Miss Kay, nakastahan nung katapusan po ng January. Kaya babantayan natin hanggang Feb 20 to 24. Pag hindi na po siya nag-rehit, buntis na ang ating Miss Kay. Ito pong ating mga Pampanga native naman. Ito pong mas malaki, nasa kaliwang yan, ay nakastahan nung asais, pamakalwa po. Kaya po yaan ay babantayan na rin natin. Ito pong isa ay hindi pa nakakastahan. Ito pong barakong kasama dito ay yung QB Cross Berkshire, galing po kay muchacho ni Jingjing sa Candelaria, Quezon. Yung pong kapatid niya ay inihiwalay namin dahil nag-aaway po sila nung naglalandi si Kay. Kaya ilinagay ko na po yung batik dun sa kulungan na katabi ng ating mga 16 na dumalaga. Ito naman pong ating mga QB Crossberg na kasama nung ating 2 buluganin na Pampanga Native Cross QB ay may isa na rin pong nakastahan. So ayan po sila. Ito po yung nakastahan na, yung purong itim. Yung isa pong kapatid, yung kapatid niya po ay yung may puti ang uso. Yan. So yun naman po yung ating 2 QB Cross Pampanga Native na bulugan na produce po natin dito sa 4A Animal Farm. Ito pong isang ito ang hindi pa nakakastahan. So, nauna pong makastahan ito, Feb 3 naman daw nung makastahan. So, update ko po kayo sa lagay ng ating mga bagong breeders at yung pong mga palaki, mga biik natin sa Sampaloc area ay atin na ring iwawalay. So, dito po tayo sa consolidated pen. Yan po, malalaki na naman ang tiyan ng ating mga breeder dito. Kaya po bago umanak yung mga yan, iwawalay na rin po natin itong kanilang mga biik na malalakas naman na pong kumain. Kaya by next week po, walay-walay na naman tayo. Kaya check upin lang po namin yung pinakadulo nating winning growing area, yung pong pen number 4. Kung wala na po talagang damage ang kanyang bakod, maayos na po ang pakainan, maayos na po ang painuman noon. So yan po ang lagay ng ating mga breeders naman at mga biik dito sa consolidated pen. Pasyal pa po tayo sa ibang area ng farm.
Ito naman po ang bagong stock natin ng sapal ng soya. Lumalakas na po ang konsumo ng soya. Kaya umorder po uli ako sa Asia Brewery kay Mr. Alvin Macasero para po masubukan uli yung kanyang soya. Mas tuyo na po nung dumating kahapon compared dun sa mga nauna niyang idiniliver na talaga pong basang-basa nung dumating dito. Kasi po, ito na lang ang natitira naming stock ng sapal. At medyo mahina po ang kuha ko ngayon dito sa Pampanga. So, ayaw ko naman pong pag naubos na at saka ako biglang maghahanap. Kaya ito po ay good for mga 5 days na consumption. Bago po kapusin ay umorder na nga ako kay Sir Alvin para po meron tayong buffer. So, ganun pa rin po ang ating procedure. Yan po, sapal din ng soya yan. Ang sapal ay niluluto. Yun pong para sa mga palakihin. Yun pong sa mga inahin ay ibinibigay ko na ng hilaw. So, yan po, ready na yung paglalagyan ng mga iwawalay nating mga biik. Galing po rito sa ating Sampaloc area. Kaya isang final check rin lang po sa palit lang po ng footwear. Isang final check na lang po sa bakod. At ayan po, malalaki na ang karamihan sa ating mga biik dito. Kaya po dalawa ang aming pakainan. Ito pong mas maluwag. Ang butas ay napapasok nung malalaki. Yun pong kabilaron ay yung maliliit lang ang nakakapunta. So, itong mga ito po ay atin ang huhulihin. Sa susunod ko pong video, iba na ang kanilang tahanan maliban po dun sa mga maliliit pa. Tatawid lang naman po sila dito sa kabila ng bakod at dito na po natin palalakihin at dito po mag-i-stay yung mga pipiliin muna natin na magiging breeder. So pipili po tayo sa mga babaeng magaganda rin na magiging anak ng ating mga QB Crossberg at Pampanga native na mga inahin na anak po ni Third. Ayan po si Mr. Third. Third? Kamot uli, Third. Ha? Kamot uli. Kamot uli ang Thirdy. Ha? Ayan po. Mabait naman ang bulugan. Kapal lang po ng kanyang balahibo. So yan naman po ang ating mga alaga sa Sampaloc Pen na karamihan po sa mga biik ay ready na mawalay. Ito po ang pen number 4 na siyang paglalagyan natin ng mga iwawalay galing po dun sa consolidated pen at yung pong mga malalaki na nating biik dito sa second breeding pen. Yung pong nandun sa may likod. Ito naman pong extension area. Ayan po, malilikot na ang ating mga biik. Nagala na po. Maliliksi na sila. Kaya po, naghanda na rin kami nung kanilang pakainan. Silipin lang po natin muna yung matatandang biik dun sa kabila bago natin balikan itong mga mas bata. Yan po, kasamang namamasyal ng mga inahin ang kanilang mga inakay na biik.
nakapagbigay na po ng damo, kaya nakaipon dito sa may unahan lang ang ating mga inahin, kasama po ang mga biik. So yan po, yung malalaki na, nibigyan nga natin ng sapal ng soya na marami pong kasamang feeds. Yun po ang ating pinakabansot. Matanda na po yung biik na yon. Lakas pong kumain. Maliksi at matapang pero hindi po nalaki. So may iwan po siyang pagwalay po kasama na rin yan dahil may edad na. So pero reject po yan. Pero hindi natin papatayin na basta. So yan po ang ating mga inahin dito. Yan po, lumalaglag na ang tiyan. So next week po malamang ay maglipat na uli kami nung ating mga inahin galing dito sa original area papunta po doon sa extension. Ayan po siya. Siya lang po sa mga biik naman natin ang nagkaganyan na hindi lumalaki. Yan po ang kanyang tatay, si Mr. Rocco. So, bago po magkatapusan, ay iwawalay na natin itong mga biik na ito. At pagkatapos po nun, magtatawid pa tayo ng ilang mga inahin. Yung iba naman po ay dito na may iwan para po halos magiging magkasing-idaran po yung ating mga biik. Total po, aalisin na natin itong malalaki. Yung mga bago pong isisilang nun ay walang makakaagaw sa gatas ng kanilang mga ina. So yan po ang isa ko parang naobserbahan at natutunan. Kaya po hindi ko kahit na marami po ang inahin, dapat ang kanilang mga biik na magkakasama ay halos magkasing idaran po. Na dadaig po nung malalaking biik yung mga bata, nakakaawa po at nauubusan ng gatas. So yan po ang ating original area ng second breeding pen. Pasok naman po tayo doon sa extension area. Balikan po natin ang ating mga alaga dito sa extension area. Lahat nga po ay nakaanak na. Yan po si Batik. Lumalayo na sa kanyang pwesto. Kung matatandaan nyo po, umanak yan kasama yung itim. Doon po sa dulo ng ating silungan. Ang nakapwesto po dati rito ay si Tanso at si Puti. Ayan naman po si Pula. Dati po ay doon siya sa may gate nakapwesto. Po, maliliksi na ang ating mga biik. Malapit nang magkarera ang mga daga. So ito, kaya po pinalagyan ko na ng paunti-unting premium starter itong kanilang pakainan para po maamoy ng mga biik at matuto na po silang kumain ng feeds. Malaki pong maitutulong yon sa bilis ng kanilang paglaki dahil may supplement na po ang gatas ng kanilang ina. So ayan po si Tanso. 8 po ang kanyang anak. Yan po ang ating mga samut-saring biik. Dito po sila nagkuta sa may silungan. At ayun, malapit na pong magkarera ang mga daga. Pag natuto po yan, wala nang preno pag tumakbo. Pag nakabuelo po, ay dire-diretso. Practice muna. Ito naman po si Puti. At ito po yung unang umanak.
At yun naman po si Pilay. No? At least po, hindi na masyadong matapang ang ating mga inahin ngayon. Pero meron pa rin pong sumpungin na nagpo-false charge. So, yun po. Nilampasan naman nila yung ating kainan. Ito po si Tanso. Mabigat pa rin ang katawan. So, hindi ka kain, Tanso. Hindi ka binigyan ng damo dyan sa loob. Ha? Ha? Yan po, bilog na bilog ang kanyang mga anak ngayon. Kaya po ako magsasuggest na kung magpapakasta po kayo ng inyong mga dumalaga, maghintay na po kayo ng 8 buwan. Kasi po, si Tanso at yung iba niyang kasamahan noon ay 7 months old nung pakastahan ko. At isa po yun sa tinitignan kong dahilan kung bakit napakataas ng ating mortality doon sa extension area, maliban po sa nagkaroon nga tayo ng kaunting mangge at siguro po iba pang infection. Pero yun po kasi ang naging turo sa akin na sa native pwede daw 7 months pakastahan na. So sa akin naman po trial, kaya po nagpakasta ako ng 7 months. Pero hindi nga po maganda yung naging resulta. Kaya kung ang may papayo ko po, maghintay na kayo ng 8 months kaysa po mawalang magpakasta kayo ng 7, hindi maganda ang maging resulta. Pagkatapos po ay maghihintay na naman kayo ng another 5 months para po makastahan, makapanganak uli ang inyong alaga. Kasi ang pinakamabilis po ay 1 month after na nanganak ay magpapakasta na ang inahin. So, yung 7 months nyo, nadagdagan pa po ng another 5 months. So, yun po ang aking suggestion na maghintay na ng 8 buwan bago po pakastahan ang mga dumalaga. Yun po, may napasok na, hindi naman nadilat sa ating pakainan. Si Pula, doon po sa putikan nagpwesto, magpapalamig ng kanyang katawan. Hanggang dito na lang po muna ang ating video for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.